Sagittarius, ito na yung December reading mo. So, sisilipin natin ano ba itong mga posibleng parating sa'yo, kabuuan ng December. Sagittarius, kung nagugustuhan mo itong aking mga readings, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and also don't forget to paki-like na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Send ka lang ng private message, Sagittarius, kung gusto mo ng personal reading. Dumiretso po kayo sa aking FB page. Hindi po talaga ako sumasagot sa mga comment sa YouTube at kahit sa Facebook. Kung puro kayo comment doon, kung interesado kayo sa personal reading, ang pinapansin ko lang yung mga diretsong nag-PPM sa akin. Okay? So, katwiran ko, kung talagang interesado kayo, didiretso kayo ng PM. Okay? Maliwanag po yan. Walang samaan ng loob. At, yung mga links nga pala sa aking FB page, Instagram, TikTok, hanapin nyo lang nakalagay sa description, ilalagay ko dyan. At Sagittarius, gawin mo lamang gabay itong reading na ito. For sure, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi naman ito personal reading at saka wala naman talagang guarantee na yung mga reading ay laging accurate. Wala ring guarantee na yung mga ganitong reading ay totoo or magkakatotoo. Okay? So, ayan. Sagittarius, ibibigay ko yung lucky day, lucky numbers mo. Pero bago yan, maganda ka na ng panulat dahil once nasabihin ko, hindi ko na uulitin. Pwede mo namang i-rewind kung lumagpas. Or kung mabagal ka, pwede mong i-pause-pause. Okay? So, Sagittarius, ang lucky day mo ay Tuesday. Ang lucky numbers mo, 41, 4, 9, 23, 27, at saka 28. Check na ito. Sabi ko na, diba? So, kukunin muna natin ngayon yung overall energy mo, Sagittarius. Overall energy mo ngayong December. Two of Swords, so mukhang may kinalaman ito sa decision making on whether to move forward or not. Ito, kailangan mo mag-decide para hindi ka ma-stuck sa ganyang klaseng sitwasyon, Sagittarius. May tendency ka na ma-stuck. Lalo na kung paiiralin mo dito yung yung pagiging indecisive. Napaka-importante na maka-formulate ka ng decision. Kasi kung hindi, yun yung magtetenga sa iyo dito. Yun yung magtatali sa iyo sa stalemate situation, yung tipong andong ka lang, hindi ka makaalis, makausad, no? So, whether ang pinag-uusapan natin dito ay business, career, or relationships, romantic man o hindi. Ano naman yung posibleng magiging challenge mo itong December? Okay. So, talagang moving on is the problem. No? So, challenge mo dito, natapos na't lahat, pero hindi mo pa rin ma-accept. Hindi mo pa rin matanggap-tanggap na natapos na at dapat mo nang i-embrace itong pagbabago. Kasi tapos na eh. So, yun talaga yung problema sa'yo, Sagittarius. Hindi ka maka-move on. Patay na, pero para sa'yo, hindi pa rin mamatay-matay yung sitwasyon na, hindi ko alam kung may actual na death dito. Pero there is a strong energy of Scorpio. Pwedeng you are dealing with a Scorpio. No, pwedeng siya yung challenge mo dito. Hindi ka maka-move on with Scorpio. Kailangan mo mag-decide, Sagittarius. Walang mangyayari sa'yo dyan sa Two of Swords. Ayan yung overall energy mo, Diyos ko. So, this is stagnant energy. Baka kasi in denial ka lang talaga, kaya hindi ka maka-move on. O, prank ka, real talk, huwag kayong magagalit sa akin. Kung hindi nagre-resonate sa inyo, baka hindi para sa inyo. Pero yun yung napipick up ko rito. Pwede nga problema ikaw. Kasi itong Two of Swords is a conflict within yourself.
Hindi ka makapag-decide. And ang problema doon ay ikaw mismo. Nasa sayo yung conflict. Kasi pwede ka namang magbitiw ng decision mo eh. Pwede ka namang mamili dito eh. Pero pwedeng you are choosing not to. Kasi nga, pwede nga in denial ka, hindi mo matanggap, etc. etc. Hindi ko alam what your reasons are, Sagittarius, pero stuck up ka dito, stagnant, dahil din sa pagiging indecisive mo. Yun yung challenge mo. Paano ka makaka-get past or get over this situation? Kailangan mo nang tanggapin to kasi death card is a natural ending. Something na talagang doon papunta yung mga bagay-bagay. Organic, kumbaga. Parang tayo, di ba? Hindi man tayo immortal eh. Yung mga tao, may oras lang tayo, may hangganan tayo. Pwedeng iba-iba yung causes ng ating timing, kung kailan tayo mag-e-end yung buhay natin. Pwedeng iba-iba yung paraan. Pero, doon at doon pa rin pupunta, Sagittarius. No? So, whether you like it or not, may mga changes na kailangan mong tanggapin. Yun yung nire-remind sa'yo, ipinupukpok sa'yo na itong challenge card mo at saka nitong overall energy. So, let us move on sa ano naman yung magiging blessing mo. So, kung ang challenge mo ay itong ending, changes, ano naman yung pinaka-blessing mo itong December? 5. Okay. So, this came up in reverse. So, I guess, mahirap, pero, you will soon realize, Sagittarius, na wala nang saysay pa na mag-dwell ka dyan. No, wala nang saysay pa na hindi mag-let go. Marirealize mo, yun yung blessing mo sa tingin ko. Kung dito, sa overall energy mo, problema mo mag-decide, in denial ka, hindi mo matanggap, hindi ka pa ready, o kung ano man yung mga alibay mo. Pagdating dito sa blessing mo, yun yung marirealize mo na hindi pa tapos ang buhay. No? Pwede kasing iniisip mo na pagka nag-move on ka dito, ending na lahat, game over, no. Yun yung mo. Sa tingin ko, ang magiging blessing mo dyan dito is marirealize mo na oo, may nawala sa'yo, may nag-end, pero there is still something to hold on to na makapagsimula ka. May isa pang cup na naiwan. So, ibig sabihin, may pag-asa pa. All is not lost, Sagittarius. Yun yung very clear message for you with your blessing card. And marirealize mo yun soon na itong blessing na ito na pwede kang magsimula uli. May naiwan pa para sa iyo para makapagsimula uli, makabangon uli. Hindi lahat nawala. Hindi pa katapusan ng universe. Okay? Yun yung blessing mo. Sana nga talaga ma-appreciate mo yan, ma-realize mo, no? Sayang kasi blessing mo yan At kung hindi mo yan na-appreciate, na-realize, no? Sayang yung blessing. Ano naman yung pwedeng susunod na mangyayari para sa inyo, Sagittarius? Sagittarius, you have judgment card. Okay. O, diba? Mamumulat talaga yung mata mo. Ayan, napakalaking mata. O, parang third eye. Okay. Magkakaroon ka ng assessment sa mga nangyari, recollection, i-assess mo lahat-lahat. And finally, ito na yung wake-up call mo. Magigising at magigising ka na, mahihimas-masang ka na. Diba sabi ko nga, kasi dito parang ka pa parang hindi mo, yung parang
Sabi ko nga, di ba pwedeng in denial ka or hindi mo, hirap kang tanggapin. Pero dito, sa susunod, dalawang card magkasunod, realization yan. So, dito magiging very clear na sa iyo na pwedeng nag-aksaya ka ng oras holding on dun sa dapat hindi na dapat inilet go mo na. Okay, ito na yun. Magigising ka na, mahihimas-masang ka, matatauhan ka, marirealize mo yung dapat mong ma-realize. Yun yung susunod na mangyayari. At magiging maliwanag na sa iyo yung mga bagay-bagay. So, mas magkakaroon ka na ng magandang judgment dito pagdating sa circumstances mo, sa buhay mo, o kung ano may topic na tinutukoy. Pero this is more on yourself. Yung kabuang scenario, yung kabuang sitwasyon mo, kalagayan mo. Mas magkakaroon ka na ng grasp sa reality. Better judgment. Magkakaroon ka ng better judgment over your situation, your circumstances. And ano yung patutunguhan ng lahat ng ito? Ano ba yung pinaka magiging ending, conclusion, outcome? Lahat ng yan mangyayari ngayong December. Ace of Wands. Makakapagsimula ka. Napakagandang ending card. Ano pa ba masasabi natin, Sagittarius? There is still hope. There is a possibility. Maganda. Maganda yung prognosis mo. May potential. Manunumbalik yung mga dahon. Ibig sabihin, magsisimula uli, sisibol. May chance ang mag-grow, mag-expand, maging better. Progress. No? May potential for sure. Yan yun. So, mabibigyan ka ng panibagong opportunity, chance, makakapagsimula ka uli. Mare-rebuild yung dapat ma-rebuild. Kung may mga nalagas na dahon sa iyo dito, sa death card, tignan mo. Ganun naman yun eh. Every leaf na nahuhulog doon sa puno ay napapalitan ng bagong dahon. Tama ba? Tama. Di ba yung mga seasons, may panahon ng taglagas, tagsibol, eto na yun. So, etong Ace of Wands mo is panahon ng tagsibol. Yung tipong tumutubo uli yung mga dahon na nalagas. So, ibig sabihin lang nun, mabibigyan ka ng bagong chance, bagong life, opportunity to rebuild, to regain. Lahat yata nasabi ko na. No? So, tignan na natin ano ba yung mga posibleng parating pa sa iyo. First week, second week, third week, fourth week. First week. Ay, nako. Someone is behaving stupidly. I hope this is not you, Sagittarius. Pinariringgan ka ng card. So, kung hindi ikaw to Sagittarius, someone around you is behaving stupidly first week ng December. Pasaway. Ewan ko, pwedeng irresponsible, hindi nag-iisip. Stupidly nga daw eh. So, bahala ka na. Pero, may ganyang person sa first week ng December mo. Second week, may announcement. So, ayan. Maging ready ka. Mukhang may paparating na balita. Itong second week. Sana maganda yan, no? Second week ng December. Third week, do not be tempted to lower your standards. O, diba? Wag na wag. Ibababa yung mga standards. Kung binabarat ka, wag kang magpatawad. Diba, hindi yung magpatawad ng forgive, yung tinatawaran yung presyo mo. Diba ganun yung pag nagbabaratan sa palengke, sasabihin mo, ito yung presyo. Tapos sasabihin niya, 5 piso na lang. Halimbawa, yung 10 piso, yung 20, sasabihin niya, 5 piso na lang. Ay, syempre hindi pwede, lugi na ako. O, diba, yun. So, kung hindi naman ito, example lang yun, pwedeng hindi naman talaga paninda yung tawaran dito, pero parang tinatawaran ka. So, sabihin na natin, tinatawaran yung skills mo, yung experience mo, dapat ganito yung price tag mo pagdating dyan sa career mo, sa salary mo. Kasi, halimbawa, tagalan na experience mo, magaling ka na, tapos sasabihin sa'yo, hindi, ganito lang yung offer ko eh. Syempre, hindi. No?
Ewan ko, depende sa iyo. Pero yun yung ibig sabihin. Parang itatry na baratin ka yung standards mo. At wag na at sabi dito, wag kang matetempt na babaan yung standards mo. Kung ano man yung mga standards na pinag-uusapan dyan. Whether sa price tag mo yan, yung salary mo, etc. O yung dignidad mo. Okay? Value mo sa sarili mo. No? Pwedeng yun yung ibang tinutukoy dyan. 4th week, solid foundation, success with effort. So, ayan, bago matapos yung taon, sa tingin ko, kung ano naman itong binibuild mo, mukhang makukumpleto. Ayun, no? Magiging magiging matatag kung ano man itong bagay na tinutukoy dito. At saka, ayan, no, magiging successful dahil sa mga effort na gagawin mo. So, ayan, may naghihintay sa iyong success 4th week dahil yan sa mga pagsisikap mo. Sa mga ginawa mo, Sagittarius, congratulations. At ano naman yung closing message para sa iyo, advice. Itong December. Wow, miracles! So, expect mo na itong mga miracles na paparating. Take note, miracles with S, hindi lang isa. So, merong mga milagrong paparating sa iyo, Sagittarius. Ito ay mga biyaya, grasya. Ayan, no, expect to wonders to emerge. Something na hindi mo ine-expect na mangyayari, pero ipagkakaloob sa iyo. Okay, so itong mga miracles na ito, pwedeng ito yung mga blessings, yung mga saklolo sa mga panahon na kailangan mo, 'di ba? Yung mga time ng kagipitan, paghihirap, no? Mga challenges, ito 'yun. So expect may mga paparating na miracles, Sagittarius. Napakaganda. Kung nagustuhan mo to, Sagittarius, don't forget to like and share. Take care and God bless.